inabot ko lang yung 4th year lang. Talagang nalungkot ako, tas gusto kong mag-aral, nainggit ako sa mga ibang pumapasok, pag nakita ko. Pero pinush ko talaga na makapasok kahit di na sa regular na pasok. Kaya itong ko naisipang mag-ALS. Bali, nag-ALS ako, mga 22 years old. Kasi syempre yung pag-aaral talaga niya. Kailangan mo rin may matutunan ka para sa pang-araw-araw na buhay. Tapos, sa ganun, nagagamit ko yung napag-aralan ko sa mga contest, sa pagsali ko ng mga Miss K Pangkalawakan. Pag walang gawa, gumagawa kami ng mga costume ng mama ko, tinutulungan ko siya. Tapos pag mag-aarkila, pinaparkila namin, tapos doon kami kumukuha ng panggastos sa araw-araw. Magkano parkila niya? 200 lang. Arkila neto 200, kasi ibang bata lang naman eh. Tsaka sa school ginagamit. Yan po yung mama ko. Siya yung nagtatahi ng mga costume tulad nito. Yan. Natahi niya. Yung nagdi-design neto puro ako. Then, kumukuha kami ng picture sa internet. Then, gagayahin namin. Para ito yung kapatid ko. Siya yung minsan ginagawa kong model. Pag di ko alam sukat ng bata, siya yung sinusukatan ko. Para pag pang sukat lang. Ito nga pala yung ate ko. Maganda. Pero maliit. Mas mukha pa kami panganay sa kanya. Siya yung lagi nag-search sa internet ng mga design. Sino magpaganda sa inyo natin? Siyempre ako. 4 lang kami magkakapatid. Pero ako lang may itsura. Sila mga di kagandahan. Pag minamalit siya, nagagalit din ako. Pero yung pagkabakla niya, nawala na yung galit ko sa kanya, parang natutuwa rin ako kasi nakakatulong din siya. Po, bakit saan ko raw po ipinaglihi, bakit ganun yung mukha niya. Ang sabi ko po, wala po akong pinaglihan, pero ang kako, yun yung binigay ng Panginoon siguro sa kanya, yun yung landas niya ngayon na tinatahak. Kaya sabi ko sa kanila, kung siya man ang kakaiba ang mukha niya sa mga naging anak ko, siguro yun ang mission niya, ang magpasaya sa tao. Yun yung pinalaga ng Panginoon sa kanya. Kaya tanggap na rin po namin siya kung ano siya. Bale, pinagkakakitaan na pag walang contest, nagtitinda-tinda kami ng mga tsinelas sa labas, yung mga pinaglumaan na nakukuha niya sa tundo, bahay-bahay, mga lumang tsinelas, sapatos na sila, tinatahi-tahi ko na lang. Tapos may binibigay sa kanya mga lumang damit, mga ukay-ukay, kurtina, bag. Ay, nilalaban na lang namin yung bag, tapos tinatahi ko yung mga zipper. Ayan. Kapag po magaganda yung mga dala niya, mga nakuha niya mga kalakal, medyo malaki-laki, maabot din po minsan ng mga 500 pataas, hanggang 800. Pero kapag ganyan na medyo tumal-tumal, pinakamababa, 100, minsan 20 pesos, 50 lang. Kaya ayun na, pinagkakasya namin sa isang araw. Kaya parang mahirap talaga. Pero pilit pa rin kami nagtitinda para may panggastos sa araw-araw. Ang pangarap namin kaming dalawa, makabayad kami ng utang kasi sa kasing utang namin dalawa. Anong bata pa ako, wala naman ako talagang gusto ko lang talaga yung maging isang business. Ang gusto ko lang ngayon yung medyo yung makaipon-ipon na talagang sariling puhunan lang na namin na wala na kami binabayan sa araw-araw. Ganun lang. Kung sakaling may magkasakit sa amin, meron kami dudukutin sa nakatago. Mga savings ba? 650.
Hindi, ang insan yan. Wow, mas maganda-ganda ngayong araw. Yan eh. Kasi ang hirap talaga ng buhay. Sa totoo lang po, napakahirap ng naging naranasan ko dito sa papunta ng Manila. Kasi akala ko dati, masarap kasi na ako. Nung bata pa ako, nakikita ko yung mga sabili ko, mga palabas sa TV na maganda ang buhay. Pero talagang napakahirap. Talagang naranasan ko talaga hindi kumain ng ilang araw. Hindi ko na kasi iniisip yung mga nakaraang ko kasi talagang napakahirap.